Rhea, tawag sa kanya ng katrabahong si Clarice. Abala si Rhean sa paghatid ng mga orders ng mga customer. Kasalukuyan siya nagtatrabaho sa The Island, isang sikat na bar sa lungsod nila. Tuwing gabi, part-time waitress siya dito. At tuwing umaga naman ay estudyante siya dahil wala namang bumubuhay sa kanya, kaya kayod kalabaw siya. Malaking tulong rin ang scholarship sa kanya dahil nakakapag-aral siya sa isa sa mga prestihiyosong paaralan sa kanilang lungsod. Tiningnan niya ito. Bakit po? Pa-out ka na ba? Tanong nito sa kanya. Umiling siya dito. May 20 minutes pa ho ako bago mag-out. Pahatid naman ito sa VIP room, room 16. Saka afternoon, out ka na daw sabi ni boss. Sabi nito. Tumango siya at kinuha ang alak na inilapag nito. Diretso agad siya na umakyat sa second floor kung saan naroon ang VIP areas nila. Nang makarating siya sa room 16, kumatok muna siya bago pumasok. Kasi minsan, may mga customers na may ginagawang kababalaghan minsan sa VIP room. Nang wala siyang marinig na sagot, pumasok na siya. Nakita niya ang isang lalaking busangot. Hawak-hawak nito ang baso na may lamang whiskey. Sir? Tawag niya rito. Hindi to sumagot kaya inilapag niya na diretso ang order nito. Kung may kailangan pa ho kayo, pindutin niya lang ang buzzer. Sit. Pagdedeklara nito. Po? Nalilito niyang tanong. Inangat nito ang tingin. Doon niya lang napansin ang angking kagwapuhan ng lalaki. Para itong modelo ng isang clothing brand. Sabi ko maupo ka. Puno ng pinalidad na usal nito. Waitress lang ho ako dito. Saka wala po kaming entertainer dito. Paliwanag niya pa. Ilang beses na rin siyang nabastos sa trabaho na to. Pero dahil malaki ang sahod, may mga tip na binibigay ang iilang customers at dahil doon nakakapag-ipon siya. Kahit pa pogi ito, hindi siya magpapadala sa mukha nito. Ang daldal mo. Sabi ko umupo ka lang. Wala akong ibang ibig sabihin. I will pay you 50,000 pesos. Usal nito sa kanilagok ang laman ng baso. Napangiwi siya. Hindi niya gets. Bakit sarap na sarap ang mga tao sa alak? Grabe naman, sir. 50,000, anong gagawin ko? Nagdududa niyang tanong. Samahan mo lang ako uminom. Aniya, saka tumungga ulit ng alak. Ay sir, hindi ho ako umiinom. Pagtanggi niya, malay ba niya kung killer yon? Kahit mukhang pera si Rhean, hindi naman niya ipapahamak ang kanyang sarili. Wala siyang ibang aasahan kundi ang sarili niya lang. May dinukot sa bulsa ang lalaki. Nilabas ito ang makapal na wallet. Nanlaki ang kanyang mga mata. May nilabas ito pero hindi niya maalinag kung ano. Nang lumapit sa kanya ang bagay, sa kanya nakita ang pera. Inaabot nito sa kanya. Po? Nagugulumihanan niyang usal. Nangangalay na ang kamay ko. Kukunin mo ba? O kukunin mo? Tumayo ang lalaki at nilahad sa kamay niya ang pera. Hindi ko ho ito matatanggap. Napabuntong hininga ang lalaki. Samahan mo lang ako uminom. I just need company. No more, no less. Tinitigan siya ng mata ng lalaki. Ang mga mata nito na puno ng lungkot. Kaya napabuntong hininga siya. Hindi siya nadadala sa mga naggagwapuhang muka pero iba ang kaharap niya. Nanghihina ang tuhod niya sa bawat titig nito. Tumango siya. Please, no monkey business. Ang perang nasa palad niya, nilagay niya sa bulsa. Grasya na ito. Hindi na siya tatanggi. May ibabayad na rin siya sa field trip fees niya. Kailangan niya maging praktikal dahil hindi siya mabubuhay ng hiya. At isa pa out na rin naman niya. What's your name? Bigla nitong tanong. Rhean. Maikling tugon niya. Rhean? Masyado mahaba. Nagsalin siya ng konting alak sa baso at nilagok yon. Agad siyang napangiwi nang humagod ang pait sa kanyang lalamunan. Hindi naman ito ang unang beses na uminom siya. Pero di pa rin talaga siya sanay uminom. You look young. Nasa high school ka ba?
College na ho ako. Baby face lang ho kaya ganyan. Ilang taon ka na ba? Puno ng kuryosidad na tanong ng lalaki. 21 na ho ako. Nasa legal age na po. Bata pa rin pala. Patango-tango nitong sambet. Mukha rin ho kayo matanda. Pambabara niya rito. Nginisihan lang siya nito. Matagal ka na ba rito? Magtatatlong taon na rin ho. Hindi ka na babagay dito. Should have worked somewhere safer. Suhestyon ng lalaki sa kanya. Napataas ang kilay niya sa kilos nito. Dinaig pa nito si Boy Abunda sa kakatanong. Para siyang sasabak sa showbiz interview. Nag-aaral kasi ako sa umaga, kaya hindi ako makahanap na ibang trabaho. Saka safe naman po dito, malaki rin po sahod. Paano kung mapahama ka dito? You should find another job. Di naman ho. Work for me. Sambit nito sa kasumandal sa backrest ng sofa. Ha? Paulit-ulit pa siyang kumurap dahil sa gulat. Kung sabi ko, quit this job and be my assistant. Sabog ho ba kayo? He chuckled. Hindi ako sabog. I don't do drugs, baby. Hindi ho ako sanggol para tawagin yung baby. Mataray niyang sambit. Hindi rin ako lolo para galangin mo. Quit using po. Hindi nagkakalayo ang edad natin. Alam niyo po ang landi niyo. Nakabusangot niyang saad. Nag-echo ang tawa ng lalaki sa silid. Ang kaninang malungkot nito mga mata ay napalitan ng saya. Siguro dahil sa pantitrip nito sa kanya. Hindi ako malandi. Huwag mo akong ipo. I'm still in my 20s. Pero sabi nila, treat your elders right. Pambaba rin niya muli. He sighed. Tara na, ihahatid na kita. Mabilis pa sa 4:00 siyang umiling. Hindi na po, kaya ko naman po umuwi mag-isa. Sanay na po ako doon. I insist. Isa pa pinainom kita. Kargo pa ng konsensya ko pag may nangyaring masama sa'yo. Stranger ka rin ho para sa akin. Malay ko ho ba kung serial killer kayo? Tapos papatayin mo ko. Isisilid mo katawan ko sa drum. Tapos sisimentohin. Tapos itatapon yung katawan ko sa ilog. Daldal pa niya. It was actually the alcohol talking. Hindi siya sanay uminom. Nagiging madaldal siya kapag nakainom. Yan ang sabi ng mga kaibigan niya kaya nga hanggat maaari iniiwasan niya makainom. Nakatatlong baso lang siya pero namumungay na ang kanyang mga mata. Tumawa ang lalaki. Then ipapakilala ko ang sarili ko. I'm Vice Mayor Dean Martinez. Napangiwi siya. Pangit naman ho ng pangalan niyo. Sir, may vice mayor pa. Sabog ho ba ang nanay niyo nung pinanganak kayo? God, nakakatawa ka. Lasing ka na yata. Ganito na lang. Ihahatid kita sa inyo and you call your friend habang hinahatid kita. Doon siya nagkibit balikat. Sabi niyo po eh. Naglakad siya papalapit dito. Ingay mo? Nanlaki ang mata nito. Harsh mo ah. Anyway, ano yung nangyari kagabi? Nagtataka niyang tiningnan ng kaibigan. May nangyari ba kagabi? And binarinig akong boses ng lalaki. Sino yun? Naguguluhang tiningnan ni Rhea ang kaibigan. Ha? Pinagsasabi mo? Tinaas baba ni Blue ang kilay nito. May tumawag sa akin kagabi, unknown number. At ikaw yon. You told me na makinig sa'yo just to make sure na makakauwi ka ng buhay. Lah, pinagsasabi mo dyan? Medyo familiar yung boses ng lalaki eh. Napahawak siya sa sentido. Wala siyang masyadong maalala after niyang tanggapin ang pera ng customer. Isang poging VIP na nagyayang uminom, kasama siya, kapalit ng 50,000. Shit! Malutong niyang mura nang unti-unting maalala ang nangyari. Mapang-asaran ng umisisi Blue sa kanya. So may nangyari nga. Agad na nagsalubong ang kilay niya. Of course not! Inihatid lang ako, no? Di ko nga maalala pangalan nun. Nalasing ako kagabi at inihatid niya lang ako. Teka, bakit nga ba ako nagpapaliwanag sa'yo? Agad nagsalubong ang kilay ni Blue at kumindat. Naku, mukhang magkaka-boyfriend ka na ah. Hindi no, malabo, wala akong oras para dyan. Ay nako. Eh ang haba-haba ng pila ng mga manliligaw mo.
Kibit balikat na saad ni Blue. Umiling siya at matamang tiningnan ng kaibigan. Wala akong maniligaw, no? Saka asan ba si Blas at Beatrice? Paglilipat niya ng usapan sa kamarahang naglakad. Punta na tayo sa gym. Ngayong araw, may event sa school. Isang symposium. Hindi naman dapat siya pupunta. Dahil sayang lang ang pamasahe. Pero dahil may attendance at ayaw niyang mablock sa clearance, napilitan siya. Naglakad sila papasok sa gym. Marami ng tao. Punong-puno na ito. Nahanap nila ang pwesto ng iilan pa nilang kaibigan. Agad silang nagtungo doon. Naupo sila sa may bleachers. Tagal niyo reklamo ni Beatrice na nakahalokip-kip. Buti nga pumunta pa. Nakabusangot niyang usal. Shh! Magsasalita na si Vice Mayor. Saway naman ni Bless sa kanilang dalawa. Habang si Blue ay tahimik na tumabi sa kanya. Yumuko siya at kinuha ang cellphone at naglaro ng Candy Crush. Sa kanyang cellphone. Let us all welcome Mr. Dean Matthew Martinez! Anang MC. Malakas na palakpakan ng dumagundong sa buong gym. Habang si Rhea ay abala sa pagdutot sa cellphone niya. Minsan talaga, nabobore siya sa mga ganitong klaseng event. Mas gugustuhin niya pang mag-aral, di kaya matulog kaysa umattend sa ganitong event. Good morning, everyone. Bati ng guest speaker. Siniko siya ni Blue. Ano? Aniya sa kanilingon ng kaibigan. Alam mo, pamilyar ang boses ni Vice Mayor. Bulong ni Blue sa kanya. Kinunutan niya ng noo ang kaibigan. Listen to his voice. Pamilyar na pamilyar ang boses. Tulad ng lalaking tumawag sa akin kagabi. Biglang nag-flashback sa utak niya ang mga pangyayari kagabi. Ang lalaking inalok siya ng pera kapalit ng pag-upo sa harap nito. Ang mga mata nitong malungkot at mga labing mamula-mula. At ang boses nitong musika sa kanyang tenga. Napakurap siya sa takot at marahang inangat ang ulo. Nanigas siya sa gulat. Wala siyang marinig dahil sa lakas ng kabog ng dibdib niya. Leche! Pagmumura niya. Of all the odds, ang vice mayor pa ng bayan nila ang nakausap niya kagabi. Bakit ba kasi wala siyang masyadong pakialam sa mga bagay-bagay? Halos tawagin niya na lahat ng santo at santa na wag itong lumingon sa gawin niya, pero ginagago nga siya ng tadhana. Sir, gwapo niyo po! Sigaw ni Bless na ikinatawa ng lahat. Thank you. Natatawang sambit ni Dean, ang vice mayor. Nahigit niya ang hininga na magtama ang kanilang paningin. Pati ito ay napakurap. Biglang umiti si Dean. Hindi ko alam na marami palang nagagandahang mga dilag dito. Ang titig ng lalaki ay tila nanunuot sa kanyang kaluluwa. Nagsigawan ng mga kababaihan. Siya naman ay iniwas niya ang tingin. Buong speech ng lalaki, walang pumasok sa isip ni Rhea. Ang tanging naiisip niya lang, wala na siyang maalala pagkatapos nila mag-inuman sa VIP room. Nagising na lamang siya sa apartment na natutulog at pagod na pagod. What happened? Biglang tanong ni Beatrice sa kanya. Naguguluhan niyang tanong sa kainangat ang tingin. May pagka-OA pa yung pagsagot niya. Kanina ka pa namin tinatawag tapos na yung event. Sagot ni Beatrice. Bakas sa mukha nito ang pag-aalala. Kumurap siya. Wala. Medyo masama lang pakaramdam ko. Gusto mo ba punta tayong klinik? Singit ni Bless. Di na, kaya ko pa naman. Sumaglit muna tayo sa clinic just to make sure. After nun, mag-lunch na tayo, 12:00 na. Suhestyon ni Blue. Kahit na chismosa si Blue, hindi siya nito inusisa. Nanahimik ito nang mapansin na hindi na siya nagsalita. Inantay muna nilang kumonti ang tao sa gym, sa kanila naisipang lumabas. Dumiretso sila sa klinik at nagpatingin sa school doctor nila. May konting sinat siya, hindi niya alam bakit. Siguro dahil sa takot. Maayos naman siya kanina pagkagising. Teka, mauna muna kayo sa parking lot. Why? Iihi ako. Mauna na kayo, kay Blue na ako sasakay.
But I got my car today. Angil pa ni Beatrice. Papahatid ako sa'yo mamaya. Hala, ang daya. Reklamo naman ni Bless. Ang tatlong kaibigan niya, mula sa mga prominenteng pamilya. Siya lang itong hindi. Pero kailanman, hindi siya nakaramdam na hindi siya nararapat sa grupo nila. Bagkus, minahal si Rhea ng mga kaibigan na parang kapatid nila. Nagkaroon nga sila ng schedule kung kaninong kotse sa sasakay. Minsan, nahihiya na siya sa mga kabaitan nito. Kulang na lang, sila na ang bumuhay sa kanya. Dumiretso siya sa comfort room dahil ihing-ihi na siya. Matapos niyang umihi, inayos niya ang sarili bago lumabas. Nag-apply ng konting lip tint dahil maputla ang kulay niya ngayong araw. Nang lumabas siya ng comfort room, ay may lalaking nakatalikod doon. Pamilyar ang figura nito. Akmang maglalakad na siya. Bigla itong humarap sa kanya. Found you? Seryosong saad nito sa kangumisi. Nanlaki ang mga mata niya sa gulat. Hindi siya makagalaw. Naglakad ito palapit sa kanya. Sa totoo lang, gusto niyang kumaripas ng takbo. Pero tila nanigas ang kanyang mga paa. Bigla nitong isinara ang distansyang nakapagitan sa kanila. Nanigas ang buong katawan niya sa kaba. Namamawis ang noo at kamay niya. Matangkad ito. Sa tingin ni Rhea, nasa 6 feet ang height nito. Napatingala siya sa lalaki. Bigla itong yumuko, kaya napayuko siya. Baka halikan siya dito bigla. Tumawa ng mahina ang lalaki. Dinig na dinig niya ang tawa nito dahil malapit sa tenga niya ang labi nito. Ultimo paghinga ng binata, ramdam na ramdam niya. Panagutan mo ko. Ha? Napakurap siya. Ninakawan mo ko ng halik kagabi kaya panagutan mo ko. Guard, may baliw dito. Yan ang gusto niyang isigaw. Pero, nanghihina ang katawan niya sa tinura ng lalaki. And the next thing she knew, kumaripas siya ng takbo. Ngayong araw ay wala siyang part-time job, kaya naisipan nilang mag-sleepover sa bahay nila Beatrice. Si Beatrice, anak ng isa sa pinakamalaking investor ng lalawigan nila. Maraming nagnanais na maging kaibigan nito, ngunit hindi gusto ni Beatrice sa mga taong uhaw sa kapangyarihan na meron ang apelyido nito. Nga pala guys, may mga bisita si kuya ngayon. Don't worry, wala naman sila mommy at daddy. May business trip sila. Ani Beatrice at nakatuon ang mga mata sa daan. Katatapos lang nila mag-grocery para sa sleepover nila. Uy, may pogi ba doon? Masiglang tanong ni Bless. Nilingon niya ang mga kaibigan dahil nakaupo siya sa passenger seat. Si Beatrice ang nagmamaneho, si Bless at Blue nasa likod. Nagkibit balikat si Beatrice. Ewan, di ko na kasi maalala mga kaibigan ni kuya. Simula kasi na mag-aral siya sa US, hindi na dumala yung mga kaibigan niya sa bahay. Ang kuya mo, Pogi? Sumeryoso ng mukha si Beatrice. Huwag ka dun, babaero yon. Humalakhak si Bless. As if jojowain ko yun. Tinatanong ko lang kung gwapo ba. Pangit. Matabang na sagot ni Beatrice. Ngumisi si Blue. Hindi pangit ka din. Magkapatid kayo eh. Pasalamat talaga si Rhea at inaya siya ng kaibigan dahil ilang araw na siyang wala sa wisyo. Pati trabaho niya naaapektuhan. Naghahanap na nga siya ng ibang trabaho pero wala na siyang mahanap. Ultimo, social media accounts niya nakadeactivate. Sino ba naman ang hindi matatakot kung may lalaking magsasabi na kailangan niya itong panagutan? Nakarating sila sa bahay nila Beatrice. Sinalubong sila ng mga katulong. Kinuha lahat ng pinamili nila. Rinig na rinig ang ingay ng mga kaibigan ng kuya ni Beatrice sa may hardin. Dumiretso na sila sa kwarto ni Beatrice para magbihis. Rhea, utang na loob, magsuot ka ng two-piece. Paalala ni Bless. Oh please, wag kang killjoy. Marami silang biniling swimwear para sa'yo. Saad ni Blue. Tama, you should flaunt your body. Isa pa tayo lang naman nandito. Sambit ni Beatrice. Napabuntong hininga si Rhea. Alam nyo guys, wala talaga akong laban sa inyo no.
Please wag lang pink. I hate pink. Yes! Woohoo! Buti naman! Sabay-sabay na sigaw ng tatlo. Tuwang-tuwa na pumayag siya. Sa huli, napasuot siya ng mga ito ng bikini na pinatungan niya ng cover-up. Nang matapos silang apat na magbihis, dumiretso na sila sa baba. Pagdating sa may pool, nakaayos na ang pinamili nilang pagkain. Kumain muna sila bago nag-inuman. Nag-grill sila ng chicken and pork barbecue. Matapos ang madugong finals week, ito ang reward nila para sa sarili. Patapos na pala ang school year, no? Thank God! Sambit ni Bless. Finally, makakapagbakasyon na rin tayo. Sabi ni Blue na abala sa pagpapak ng nachos. Saan niyo ba plano magbakasyon? Tanong ni Beatrice. I don't know, baka overseas? Kibit balikat na saad ni Blue. Siguro baka somewhere around Bacolod? Ani Bless. Habang abala ang kaibigan sa pag-uusap kung saan gustong pumunta ng mga ito, ang kanyang isipan naman ay lumilipad. Bakasyon. Ibig sabihin nun, makakapagtrabaho siya ng full-time. May ipon naman na siya. Malaking tulong din kasi ang allowance na kasama sa scholarship. Pero kailangan niya magtipid. Hindi habang buhay may scholarship na tutulong sa kanya. Ikaw ba, Rhea? Baka gusto mo sumama sa amin? Suhestyon ni Blue. Umiling siya. Alam niyo naman na kailangan ko magtrabaho, di ba? Hahanap siguro ako ng trabaho this summer. I'll ask my parents baka may bakanting trabaho. Pag-aalok ni Bless. Umiling siya. Ako nang bahala doon. Just enjoy your summer vacation, guys. Pasalubong na lang sa akin. Masyado mabait ang mga kaibigan niya kung tutuusin. Ang gusto ng mga ito ay tulungan siya. Like, providing things for her. Pero ayaw niya. Ayaw niyang abusuhin ang kabaitan ng mga ito. Ayaw niya ring may marinig sa iba na manggagamit siya. Since nandito ka naman, I'll ask Kuya Blake. Nandito ang mga friends niya baka may work silang may offer sa'yo. Sabi ni Beatrice. Humisi siya. Ano ba kayo? Ako nang bahala dun. Huwag niyo na abalahin sarili niyo sa paghahanap ko ng trabaho. I can manage. Sumimangot si Bless. Ano ka ba? Kaibigan ka namin. Of course we want to help. Kaya hayaan mo kami kahit sa ganitong paraan. Nagkatuwaan sila. Hindi niya na mabilang kung ilang bote ng Smirnoff Mule ang nainom niya. Ang mga kaibigan niya ay medyo matataas ang alcohol tolerance. Si Rhea lang talaga ang tagilid pagdating doon. Tawanan at halakakan ng namayanay sa may pool area. Ihi muna ako Paalam niya. Namumungay na ang mga mata. Ihi ka na lang sa pool. Pagbibiro ni Bless. Yuck! Usal niya sa kanagtawanan ng mga kaibigan niya. Nasa pool na ang mga ito at nagbababad na. Siya lang ito maarte at tanggi ng tanggi. Umalis siya para magtungo sa banyo. Halos magkanda-subsob na siya sa paglalakad. Simula nang maging kaibigan niya ang tatlo, saka pa lang siya natuto uminom. Aray! Aniya nang tumama ang katawan niya sa isang matigas na bagay. Careful. Rinig niyang sambit na isang pamilyar na boses. Wala siya sa sariling tumango. Lutang siya at ang tanging naiisip lang, ihing-ihi na siya. Naiihi ako. Parang bubuyog niyang bulong. Naramdaman niyang inalalayan siya ng lalaki habang naglalakad. Makalipas ng 2 minuto nakarating sila sa tapat ng comfort room. Nanatiling nakayuko siya at hindi maaninag ang mukha ng lalaki. Thanks. Usal niya sa kamarahang bumitaw sa pagkakakapit niya sa braso nito. Pumasok siya sa banyo at umihi. Hindi alam ni Rhea kung ilang minuto siyang naroon sa loob. Siguro, nakatulog siya. Hindi niya alam. Basta ang alam niya nilalabanan niya ang espiritu ng alak. Binuksan niya ang pinto. Isang lalaking nakasandal sa pader ang nadatnan niya. Tila ba ay siya ang hinihintay nito. Tagal mo. Kala ko kailangan ko nang sirain ang pinto. Komento nito. Tiningnan niya ang lalaki ng mataman. It was him. Ang lalaking tinakbuhan niya noong nakaraang linggo. Sir?
Aniya sa maliit na boses. Ngumisi ito kay Rhea. Took you long enough para mapansin ko sino ako. Napaawang ang labi niya sa gulat, pero agad naman siyang nakabawi. Babalik na ako sa mga kaibigan ko. Hindi ito umalma. Bagkus sinayaan siya ditong maglakad. Ngunit nakasunod ito sa kanya at pinagmamasdan ng bawat kilos niya. Na para bang takot itong matumba siya. Tahimik silang naglalakad. Ramdam na ramdam niya ang presensya ni Dean. O dapat mas tawagin niyang Sir or Vice Mayor. Nakarating sila sa pool area at napansin niyang hindi lang sila ang nandun. Ang kapatid ni Beatrice na si Blake ay naroon din pati ang mga kaibigan nito. Nagpabalik-balik ang tingin niya sa Vice Mayor at sa mga kaibigan ng kuya ni Beatrice. Doon nag-sink in sa kanya na maaaring isa ito sa mga kaibigan ng kuya ni Beatrice. Rhea! Tawag niyang kaibigan niya. Nakababad ang mga ito sa pool at may hawak na alak. Excuse me. Aniya, saka naglakad sana, pero may kamay na humawak sa siko niya. Bibi. Usal nito. Ha? Wala sa sariling tanong niya. Ang tanging nasa isip niya lang ay tumalon sa pool. Uulanin na naman siya ng mga katanungan. Huwag ka na masyadong uminom. You had enough already. Mas lumapit ito sa kanya. Napakurap na lang siya sa gulat. Medyo yumuko ito at lumapat ang labi nito sa dulo ng kanyang tenga. Please, don't kiss anyone. Ang labi mo'y para sa akin lang. Napasinghap siya at marahang tinulak ito papalayo ng konti sa kanya. Excuse me kuya, aalis na ako. Medyo napalakas ang boses niya kaya malamang sa malamang ay narinig ng iilan sa mga kaibigan ng kuya ng kaibigan niya ang sinabi niya. Damn, pre. Tanda mo na, kuya. Naririnig niya ang malakas na tawanan ng mga barkada ng kuya ni Beatrice. Nanlalambot ang tuhod niya. Gusto niya na agad lumusong sa tubig. Nakarating siya sa dulo, kung saan naroon ang mga kaibigan niya. Nakangising aso ang tatlo, habang siya ay hindi mapakali. Napabuntong hininga siya. Inangat niya ang laylayan ng suot niyang cover-up at tinanggal yon, exposing her body, wearing a red bikini. Ano yun? Mapanumbat na tanong ni Beatrice. Oh my God, si Vice Mayor nandito! Kinikilig na sambit ni Bless at malaki ang ngisi nito. Tinulungan niya ako. Medyo tipsy na ako kaya hinatid niya ako sa CR. Paliwanag pa ni Rhea. Pero hindi pa rin siya nakatakas sa mga tsismosang titig ng mga kaibigan niya. Sa inis ay kinuha niya ang isang bote ng alak sa gilid at mabilis pa sa 4:00 ininom yon. Oh, Rhea, dahan-dahan. Ani Blue. Di ka namin kayang buhatin packet sa kwarto kaya dahan-dahan sa pag-inom. Ngumisilang siya at sumandal sa gilid ng pool. Sa kabilang banda ng pool ay ang mga nagkakasiyahang kaibigan ng kuya ni Beatrice. Nagkasalubong ang mga mata ni Rhea at Dean. Nakatitig ito sa kanya habang nakakunot ang noo. Sinimangutan niya ito. Hindi niya alam kung anong trip dito sa buhay at siya ang pinagtitripan. Hindi tuloy siya makapag-focus sa mga kaibigan niya dahil nako-conscious siya sa mga titig nito. Napapainom tuloy siya ng wala sa oras. Beatrice, huwag kayo masyadong uminom. Paalala ng kuya ni Beatrice sa si Blake. Lumapit ito sa kanila. Weekend naman, kuya. Katwiran ni Beatrice saka sumimangot. Huwag matigas ang ulo. Kumain na muna kayo. We grilled some barbecue. Umahon muna kayo. Ani Blake. Wala sila nagawa apat kundi umahon. Napatalon siya sa gulat nang may magabot ng roba sa kanya. Si Clara, kasambahay nila Beatrice. Pinabibigay po ni Sir Dean, ma'am. Sabi ni Clara. Kinuha niya agad ang roba at sinuot yon. Sakto nilalamig na siya. Salamat ah. Tumangulang ito sa kanya at umalis agad si Clara. Nauna na ang mga kaibigan niya kaya sumunod agad siya nang mapansin na nakaupo na ang kaibigan niya. Inayos muna niya ang buhok
Saka siya naglakad patungo roon. Ang nag-iisang bakanting upuan ay napapagitnaan ni Dean at Blue. Wala siyang choice kundi umupo roon. Bago niya pamahila ang upuan, nahigilan na ito ni Dean. Pinaupo siya nito. Pulang-pula ang buong mukha niya. Hindi niya tuloy alam kung paano kikilos dahil nahihiya siya. May inilapag si Dean na plato sa harapan niya. Eat. Anito. Nagsalubong agad ang kilay niya sa inis. Gusto niyang sapakin ang mukha nito para tigilan na siya nito sa pantitrip na ginagawa. Introduce your friends naman, Beatrice. Sabi ng isang lalaki na medyo singkit ang mga mata, pero ang mga mata'y puno ng pangaasar. Tumango si Beatrice at isa-isa silang pinakilala hanggang siyang huli nitong pinakilala. That's Rhea, but her full name is Rayyan. Of course, off limits yan. NBSB kaya utang na loob humanap kayo ng mga kaedad nyo. Nagtawa ng lahat sa sinabi ni Beatrice kaya hiyang-hiya siya. Off limits yung mga yan. Sabat ni Blake. Nagpapatuloy na kayo. Yung mga yan nasa kinder pa lang. Humanap kayo ng kasing edad yung mga ugok. Makatanda ka naman pare. Napuno ng halakhakan at tawanan ng paligid. Si Rhea lang itong hindi makasabay. Pinakilala rin ni Blake ang mga kaibigan nito sa kanila. Antok na siya. Halos makatulugan niya na ang pagkain. Umakyat ka na. Bulong ni Dean sa tenga niya. Tumango siya at napapikit. Inaantok na siya. Unti-unti nang nilalamon ng alak ang wisyo niya. Kinalabit niya si Blue. Akit na ako. Namumungay na rin ang mga mata ni Blue. Pero alam niyang hindi ito mahina pagdating sa alak kaya niya. Atid kita. Kaya ko pa. Umiiling na sagot niya. Humarap siya kay Beatrice na nakakunot ang noo ngayon. She mouth. Aakyat na ako. Hatid kita? Ani Beatrice. Umiling siya agad. Nahagilap ng mata niya si Bless na abala sa pakikipag-usap sa isa sa mga kaibigan ng kuya ni Beatrice. Marahan siyang tumayo. Una na po ako. Masyado pa maaga. Sabi ni Clyde na siyang chinitong kaibigan ni Blake. Inaantok na po ako eh. Agad siyang tumalikod para umalis. Hoy pre, saan ka pupunta? Rinig niyang tawag ni Blake. Iihi lang. Style mo, bulok. Sabay-sabay na sigaw ng mga barkada ni Blake. No monkey business. Pahabol ni Blake. Hindi niya na pinansin ang mga ito. Ang tanging nasa isip niya lang, gusto niya na magbihis ng komportabling damit at matulog. Nakapasok na siya sa mansyon. Kaya mo bang umakyat? Nilingon ni Rhea ang nagsalita at yun ay si Dean. Ba't ka andito? Kunot toon niyang tanong. Iihi. Nandun ang banyo, wala dito sa hagdan. Aniya at nag-eye roll pa. Gusto mo tulungan kita? Nag-aalala nitong tanong. Umiling siya. Kaya ko. Bumalik ka na dun sa mga kaibigan mo. Ayoko ma-issue. I just wanna make sure na maayos ka makakaakyat sa second floor. Hinarap niya ito. Pinagtitripan mo ba ako? Halos maningkit ang mga mata ni Rhea sa inis. Pero mas lalo lang lumaki ang ngisi sa labi ni Dean. Hindi kita pinagtitripan. Ano bang kailangan mo sa akin? Wala naman. Anito at nagkibit balikat. Niyaya mong samahan kitang uminom. And I did that. Sige, ninakawan kita ng halik, pero that's just a kiss. And I'm sure, mas marami ka pang malalang ginagawa dyan sa kung sino-sinong babae. Bakit mo ba ako pinagtitripan? Wow, uminahon ka, baby. No, nakakainis ka eh. Dinuro-duro pa ni Rhea ang binata. Natawa ito. Hinuli nito ang mga daliri niya na kulang na lang, itusok niya sa mga mata ni Dean. Hindi na kita iinisin. Gusto lang naman kita mas makilala pa. Now calm down. Ihaakit kita sa taas. Mahinahong sambit nito sa kamarahan siyang hinila papalapit. Tumango na lang siya bilang sagot. Ang kamay ni Dean ay nasa bewang niya. At isang kamay ay nakahawak sa kamay niya.
Inalalaya ni Dean si Rhea habang paakyat. Kumakalabog ang puso niya sa kaba at amoy na amoy niya ang pabango ng lalaki. Sa susunod kapag iinom ka, 2 bote okay na yun. Paki mo ba? Mataray niyang singhal. Matapos ang ilang minuto, nakarating na sila sa kwarto ni Beatrice. Hindi pa rin bumibitaw ang lalaki sa pagkakahawak sa bewang niya. Tila ayaw siya nitong pakawalan. Bitaw, sabi ni Rhea. Papasok na ako. Bumuntong hininga ang lalaki sa kabumitaw. Humarap siya dito. Binigay ni Dean ang cellphone nito sa kanya. Aanhin ko yan. Number. 1. Sagot niya bilang pangaasar. Humalakak si Dean. Napapailing pa ito sa sagot niya. Cellphone number mo. Padarag niyang kinuha ang cellphone sa kamay ni Dean. Itinipa niya ang kanyang numero, saka padarag ulit na inilagay sa mga palad nito. Good night, ani niya, at pabagsak na isinara ang pintuan. Congrats sa first day mo, Rhea! Sabi ni Bless at nakangisi ito sa kanya. Magkaka-video call silang lahat bilang magkakaibigan. Thank you! Libre ko kayo ng dinner! Good luck sa first day mo sa munisipyo Sabi ni Blue na napapapikit pa sa antok. Sunduin kita? Ani Beatrice. Naku, wag na. Magta-tricycle lang ako. Mag-relax muna kayo. Text ko kayo mamaya para sa dinner. Mag-ingat sa boys, ha? Paalala naman ni Bless na ikinatawa niya. Pinatay niya ang tawag at pinagmasdan ng refleksyon sa salamin. Nakasuot siya ng pencil skirt at isang white sleeveless top na pinatungan niya ng blazer. Mukha talaga siyang office girl. Si Blake ang nagbigay sa kanya ng trabaho bilang temporary assistant sa munisipyo dahil magma-maternity leave daw ang assistant. Tumunog ang cellphone niya. Kinuha niya ito at tinignan kung sino ang nag-text sa kanya. Napailing siya nang mabasa kung sino. From Dean. Good morning. See you. With smiley face. 2 weeks ago, matapos niyang ibigay ang numero niya sa lalaki, araw-araw na siya nitong tinitext. Minsan niya tumatawag. Sinasagot naman niya. Minsan napipika na siya. Pero madalas mataas ang pasensya niya. Hindi na siya nag-reply. Tinago niya na lang ang cellphone sa bag niya at lumabas na sa studio apartment. Ayaw niyang malate. Gusto niya maganda ang first impression sa kanya, sa trabaho niya. Ilang minuto lang ay nakarating na siya sa munisipyo. Dumiretso siya agad sa Vice Mayor's office, unfortunately, at si Dean ang boss niya. Good morning! Bati ni Lena, ang orihinal na assistant ni Dean. Good morning po. Ani niya na may ngiti sa labi. Natatandaan mo pa ba yung tinuro ko sa'yo? Tanong ni Lena. Opo, tanda ka po lahat. Don't worry, naglagay na ako ng notes dyan sa mesa mo. Mga bagay na dapat at hindi mo dapat gawin. If hindi mo maintindihan, tawagan mo lang ang numero ko. Ani Lena at kumindat pa sa kanya. Salamat po talaga. Turan niya sa sumulyap sa bilugang tiyan ni Lena. Ano ka ba? Normal lang yan ano? Sino pa ba magtutulungan kundi tayo lang? Sa kaninang ka ha? Ninong at ninang kayo ni Vice. Nako, hindi pa nga po lumalabas si baby. Hinimas ni Lena ang tiyan niya. Alam mo, sobra ko tong pinagdasal. Pinagdasal namin tong si Bonnie. Saka fixed date na rin kasi cesarean operation ko next week. 2 weeks after nun, binyag ni baby. Kung ano-anong pinagkukwentuhan nila. Magaan kausap si Lena. Madali niya ito nakapalagayan ng loob. Mukhang maganda usapan niyo Parehong napalingon si Rhea at Lena para tignan kung sino ang nagsalita. Walang iba kundi si Dean. May hawak pa itong 2 bouquet. Bigla nitong inabot ang carnation bouquet kay Lena. Salamat sa pagiging mabuting assistant, Lena. Halos maiyak si Lena nang tanggapin ang bulaklak. Thank you, sir. Enjoy your leave. Utang na loob, mag-focus ka sa pagiging nanay mo at i-enjoy mo. Hanggang sa kapag pwede ka nang bumalik, maaari kang bumalik kahit kailan mo gusto. Hala si sir, pinapaiyak mo naman ako. Bumaling si Dean kay Lena at gumiti. Maya-maya bumaling ito sa kanya.
kaya tumaas ang kanyang kilay. Para sa'yo. Inabot nito sa kanya ang buke ng pulang rosas. Congrats sa first day mo. Nakagat niya ang labi. Sa totoo lang ayaw niyang mapangiti. Tinanggap niya naman ang rosas. Salamat sir, sana di na kayo nag-abala pa. Maayos ang unang araw ni Reyes sa trabaho. Abala si Dean sa pagbabasa ng mga papeles, habang siya'y prenting nakaupo sa pwesto niya. Nire-review niya ang files na nasa computer. Pinagtitimpla rin niya ng kape ang boss niya. Masyado itong seryoso, kaya di na siya nag-usisa pa. Pagsapit ng 5:00 ng hapon, agad niyang inayos sa mga gamit niya. Bumukas ang pintuan ng opisina ni Dean. Magkasalubong ang kilay nito. Pero, nang dumapo ang tingin nito kay Rhea, napawi ang aborido nitong ekspresyon. Ngumiti ito sa kanya. Nag-time out ka na? Hindi pa po. Magalang niyang sagot. Atid na kita? Di na po sir, nakakaya po. Sa kamilakad kami ng mga kaibigan ko. Please. Kapag hindi na office hours, you can call me Dean. Masyado ka magalang. Pakiramdam ko sobrang tanda ko na pag ikaw ang kausap ko. Pinagtaasan niya ng kilay si Dean. Tumawa ito. Ilang taon lang ang agwat ko sa'yo. Pero pag ikaw kausap ko, minsan pakiramdam ko senior citizen na ako eh. Ayaw ko po ma-issue kapag hindi ako naging professional at magalang kapag ikaw ang kaharap ko po. Ani niya at in-emphasize ang salitang po. Bumuntong hininga si Dean. Nga pala, nagustuhan mo ba yung bulaklak? Opo, ito po yung unang beses na nakatanggap ako ng bulaklak. Pagtango niya at ngumiti siya ng tipid. 6:30 na ng gabi. Nasa isang kainan sila, magkakaibigan. Nasa The Bonds. Isang kainan na medyo malayo sa mga infrastruktura. Napakaganda ng tanawin sa The Bonds, kung saan napapalibutan ng puno at halaman. Mayroong table sa labas, kung saan may mga customers na mas gustong makiisa sa kalikasan habang kumakain. May mga wooden table at chairs sa labas at may mga nakasabit na ilaw sa mga puno. Sobrang ganda talaga dito. Dito tayo ulit next week ha? Komento ni Beatrice. Hindi ba kayo magbabakasyon? Tanong ni Rhea sa mga kaibigan. Alis kami ng family ko next week. Sa Lapierre muna daw kami dun sa mother side ko. Ani Bless, habang pinaglalaroan ng pasta sa pinggan niya. Ayos ka lang ba? Tanong ni Rhea sa kaibigan. I'm sure ginost na naman siya nung ka-talking stage niya. Komento ni Blue na umiira pa. Diba we told you, masyado yung red flag. Ani Beatrice. Sumimangot si Bless. It's just that masyado ko siyang gusto. Tapos ano, nasasaktan ka ngayon. Siguro dati kang flagpole, no? Hilig mo sa red flag? Natawa siya. Hayaan niyo na, inom na lang kayo. That's not fair, dapat ikaw rin. Sabi ni Bless. May trabaho ako bukas eh. Oh, look, nandito pala ang kapatid mo at mga kaibigan niya, Blake. Sabi ni Clyde, ang chinitong barkada ni Blake. Napalingon tuloy silang apat. Nakita nila ang grupo ng kuya ni Beatrice. Kagaya nila, kompleto rin ang mga ito. Kahit mismo ang boss ni Rhea na si Dean ay nandun. Sina Clyde, Dean, Blake, Ross, Grant at Shad. What a coincidence. Humalakak si Shad. Baka ka ako may binabantayan. Tumikim si Blake. Huwag natin sila istorbohin. Doon tayo sa kabilang mesa. Kayo drink moderately. Doon lang kami sa kabila. Enjoy your night, guys. Sabi ni Blake sa kapatid. Umorder sila ng 2 bucket ng flavored beer. Kung ano-ano na ang napag-uusapan nila magkakaibigan pero hindi siya mapakali. Ramdam niya ang titig ni Dean na tila ba nanonood sa kaluluwa niya. Nadidistract siya tuwing nag-iingay ang grupo ng mga ito. Alam mo, girl, ilang beses ka na nagka-boyfriend, pero di ka pa rin nadala. At puro red flag yan nakuha mo. Gigil na sabi ni Blue kay Bless. Umirap si Bless. Ikaw naman,
Akala mo di ka nagkaroon ng failed relationships. Perfect ka. Duh, isa lang nag-ex ko. At nagiwalay kami dahil pareho naming ayaw. Nagiwalay kami na good way. Tumungga siya sa bote ng alak. Hindi rin naman makasabay si Rhea sa usapan. Hindi pa siya nagkakaroon ng nobyo. Meron naman nagpaparamdam at gustong manligaw, pero agad niyang tinaturn down. Gusto niya muna mag-focus sa pag-aaral at wala rin siyang panahon para ron. Sa umaga, estudyante, sa gabi, waitress, at tuwing weekend ay nag-tutor siya. Natawa si Beatrice. Nagtatalo pa kayo? Basta bless, stop na if ginost ka niya. Huwag may pilit, saka ang daming lalaki ano? Umismid si Bless. Oo na, turuan mo nga ako, ang bilis mong makadetach eh. Papalit-palit ka agad ng lalaki. Tumunog ang phone ni Rhea at agad niya yung tiningnan. Si Dina nag-text. Huwag masyado uminom. Binaba niya agad ang cellphone at di na nag-reply pa. Tumungga siya ng alak. Nakakadalawang bote na siya ng flavored beer. 3 bote ang limit niya. Pero hindi niya mapigilan ang sarili. Parang may nag-uudyok pa sa kanyang uminom. Nag-excuse siya sa mga kaibigan na magbabanyo siya. Habang naglalakad ay nadaanan niya ang grupo nila din. Puro halakakan at asaran ang grupo ng mga ito. Nahagip ng mata niya ang seryosong si Dean na nakatitig sa kanya. Agad naman siya nag-iwas ng tingin at nagmamadaling pumasok sa loob. Matapos niyang umihi, binasa niya ng tubig ang mukha niya. Tiningnan niya ang sariling refleksyon sa salamin. Namumungay na ang mga mata niya at ang mga labi niya'y namumula. Lalong-lalo na ang pisngi niya. Inayos niya ang buhok niya. Na makalabas siya sa The Bonds, ay may humarang sa kanyang lalaki. Hindi niya ito kilala. Hi, miss. Pinagtaasan niya lang ito ng kilay. I am Andrew. Maaari ba makapagkilala? Nanigas siya at hindi alam ang gagawin. Oo, maldita siya. Pero minsan natatameme siya. Akmang magsasalita na siya na may humilas sa kanya. Late na. Umuwi ka na. Si Dean, na aboridong-aborido ang muka. Magkasalubong ang kilay nito at ang mata nito ay puno ng inis. Huh? Namamaos yung usal. Hinawakan ni Dean ang palapulsuhan niya. Iuuwi na kita. Magpaalam ka na sa mga kaibigan mo. Huh? Iuuwi na kita. Mariing pag-uulit ni Dean. Excuse us. Sa kamarahan siya nitong hinila. Wala siyang nagawa kundi sumunod sa lalaki. Nakatitig lamang si Rhea sa malapad na likod ng binata. Huminto si Dean. Iuuwi ko na si Rhea. Gabi na at may trabaho pa siya bukas. Deklara nito. Nalaki ang mga mata niya sa gulat. Sumilip siya para makita ang reaksyon ng mga kaibigan niya. Parehong nakanganga ang tatlo. Gulat na gulat. Bago pa makasagot ang tatlo, hinila na siya ni Dean. Naglakad sila papaalis ng The Bonds. Pareho silang tahimik at hindi naman siya nakapagsalita. Gulong-gulo siya sa inasta nito. Huminto sila sa isang sasakyan. Hawak-hawak pa rin ni Dean ang palapulsuhan ni Rhea. Binuksan ni Dean ang pintuan ng sasakyan. Sakay. Para siyang tutang sumusunod lang sa lahat ng gusto ng amo. Dinig na dinig niya ang walang katapusang pagtunog ng cellphone niya. Pumasok na rin si Dean sa kotse at pinaandar ang sasakyan. Tahimik lang siyang nakasakay. Sa loob ng 20 minutos halos matuyuan na siya ng laway. Dumating na sila sa tapat ng apartment niya. Alam ko address mo kasi natid kita last time. Tumangulang siya at nanatiling nasa daan ng tingin. I'm sorry. Para saan? Sa pagiging rude mo? Sa pagiging siraulo mo? Sorry for everything. Di ko alam kung ba't ganito ang inasta ko. I'm always rational pero pagdating sa'yo nabobobo ako. Napasinghap siya. Teka nga, hindi kita maintindihan. Hindi mo ako masyadong kilala. We barely talk. Humarap sa kanya ang lalaki. Tignan mo ako sa mga mata. Umiling si Rhea. Please? Sa inis ay humarap siya. What? Tignan mo ako sa mga mata para alam mong hindi ako nagsisinungaling. I know, it was fast.
Gusto ko sanang kilalanin mo pa ako pero hindi ko na talaga kaya. Masyado maraming lalaki yan nakatingin at nakamasid sa'yo. At isa na ako doon. It took me a lot of courage to talk to you. Naguguluhan siya. Hindi mawari kung ano bang dapat niyang gawin. Ano ba sinasabi mo? Napapikit si Dean. Sa VIP room? Hindi yan ang una nating pagkikita. I met you 2 years ago. Hanggang sa araw-araw akong pumupunta sa bar para lang makita ka. Hindi mo ako pinapansin. Masyado ka abala sa trabaho mo. Pero isang beses, tinulungan mo ako. Masyado ako lasing nun. At mas lalo kita nagustuhan. Pero naisip ko masyado ka pang bata. Hindi niya magets ang pinagsasabi nito. Tila pumurol ang utak niya. Anong point mo? I like you. Gusto ko tang ligawan. Matanda ka na. Wala sa sariling sambit ni Rhea. Nanlaki ang mata ni Dean sa katumawa. 6 na taon lang ang agwat ko sa'yo. I don't like you. Wala ring kaabog-abog na saad niya. Alam ko. Kaya bigyan mo ako ng pagkakataon na mas makilala ka at ligawan ka. You're a busy person. Pagrarason pa ni Rhea. Umiling si Dean. Kaya ko maglaan ng oras para sa'yo. At isa pa, ito na ang huling taon ng termino ko. Hindi na ako tatakbo pa. Ayaw ko na aksayahin pa ang oras ko sa politika. Tama na siguro ang paglilingkod ko ng ilang taon. Hayaan mo akong gustuhin ka sa paraan ko. Vice Mayor ka. Mayaman. Mahirap ako. So? Ako naman ang may gusto sa'yo. Maganda ka at matalino. Higit sa lahat mabait ka. I like you so much, Ryan. Sa bawat titig ni Dean ay parang nilulusaw ang puso niya. Pakiramdam niya wala siyang karapatang tanggihan si Dean. O baka naman gusto niya rin ito. Physically, yes. Magandang lalaki si Dean. Pero kung sa malalimang dahilan, hindi pa niya alam. Fine. Ligawan mo ako. Good morning. Bati ni Dean saka inabutan siya ng isang bouquet ng rosas. Good morning rin. Aniya at tinanggap naman ang bulaklak. Araw-araw siyang nakakatanggap ng bulaklak mula kay Dean. Simula nang payagan niya itong ligawan siya noong isang araw. Walang palya ang pagbibigay ng bulaklak sa kanya ng binata. At tuwing break, nagpapadeliver ito ng pagkain para sa kanya. Pinagbuksan siya nito ng pinto. Agad naman siyang sumakay sa passenger seat. Umikot si Dean para makasakay na rin. Na makapasok si Dean sa driver's seat, ay bumaling ito sa kanya. Nag-breakfast ka na? Napakurap siya. Umagang-umaga silaw na silaw siya sa kagwapuhan ni Dean. Samantalang siya parang sisiw na di mapakali. Umiling siya dito. Di na. Saka sanay naman ako hindi nagbe-breakfast. Sakto, gumawa ako ng sandwich. Pero kung ayaw mo, pwede naman tayo mag-drive-thru sa downtown. Hindi na. May kinuha si Dean sa backseat. Isang bento box. Inabot ito kay Rhea na tinanggap naman ng dalaga. Thank you. Pinuksan niya ang bento box na may sandwich at heart-shaped watermelon. Meron ding grapes. Napalingon tuloy siya kay Dean na nakatitig sa kanya. Salamat. Sa totoo lang, na-touch siya sa ginawa ng lalaki. At lalong-lalo na nang mapansing egg sandwich pala. Egg sandwich? Marahang tumawa si Dean. Napansin kong panay tanong ka sa cafeteria kung may egg sandwich pa. Maliit lang na bagay pero ang lakas ng tibok ng puso ni Rhea. Merong sumubok na ligawan siya. Pero si Dean, ang kaisa-isang lalaking nagpatibok sa puso niya. Sige na, you can eat. Nagsimulang magmaneho si Dean. Inumpisahan niyang kainin ang egg sandwich. Bumaling siya kay Dean na seryosong nagmamaneho. Ikaw ba, sir? Kumain ka na? Nagkape na ako kanina. Ang tanong ko, kumain ka na. Hindi kape. Aniya sa kanilapit ang sandwich sa bibig ni Dean. Umangat ang sulok ng labi ng lalaki. Salamat. Anito at kumagat sa sandwich. Nakarating sila sa sitio Maog. Isang maliit na purok na kasalukuyang
Ginagawa nila ng mga outreach program. Yun ang kasulok-sulukang parte ng lungsod. Matagal-tagal ang binyahe nila. Merong medical team na nakaredy din doon. Habang si Dean ay abala sa pakikipag-usap sa mga staff at iilang mga tagamaog na pagpasyahan niyang tumulong sa mga nagdi-distribute ng libreng bigas, delata at iilang basic needs. Hindi na namalayan ni Rhea ang oras. Nakafocus na lang siya sa pagtulong. Matapos niya sa pagbibigay ng bigas, nagtungo naman siya sa pagbibigay ng school supplies para sa mga bata. Konti lang naman ang mga bata kaya matapos niyang mag-distribute, ay nakapagkwentuhan siya sa mga ito. Ang ganda niyo po ate! Ani Kiko, ang 7 taong gulang na batang lalaki. Ngumisi siya. Ikaw ang bata mo pa pero bolero ka na. Opo, parang kayo yung kwento ng teacher namin, ate. Ani Nayi, nakaedad lang din ni Kiko. Nako, gusto niya lang ate dagdagan ko yung mga candy niyo ah. Ate, may boyfriend na po kayo? Tanong muli ni Kiko. Wala pa eh, bakit bibigyan mo ba ako? Ako ate, pag malaki na ako tas may trabaho na ako, pakakasalan kita. Deklara ni Kiko na ikinatawa niya. Naku, patay tayo dyan. Kapag malaki ka na, baka lola na ako nun. Kunwaring nalulungkot at sabi ni Rhea, kahit lola na po kayo, pakakasalan ko pa din kayo. Nakangising sambit ni Kiko. Bawal yan ah. Bata ka pa. Ako ang pakakasalan ng ate mo. Hanap ka na lang ng iba. Ay, si Vice Mayor pala, mga agaw. Nakabusangot na sabi ni Kiko. Nauna kaya ako sa'yo. Umakbay si Dean sa kanya at humalik sa buhok niya. Para siyang tuod at di makagalaw. Talagang gulat na gulat. Oy! Sigawan ng mga bata. Bahagyang natawa si Rhea sa reaksyon ng mga ito. Parang mga bulating inasinan. Pati mga bata kinikilig sa pagmamahal ko sa'yo. Kinurot niya ang tagiliran ng lalaki. Mga kalokohan mo? Si Vice Mayor, jowa si Ate Ganda. Asar ni Nayi. Kiss, kiss! Sigaw ng mga bata. Gumisi si Dean. Pinanlakihan niya ng mata ang binata kaya agad itong tumiklop. Di pa pwede mga bata. Mag-pray kayo na sagutin na ako ni ate ganda niyo. Halos mapuknat na ang labi ni Dean sa laki ng ngisi nito. Hala, kabago-bago mo lang naliligaw, sagot agad. Asar pabalik ni Rhea. Day off nila pareho. Kaya niyaya siya ni Dean na dumalaw sa farm nila. May gusto daw ipakita si Dean sa kanya at may nais daw ito ipakilala sa kanya. Pagdating nila sa farm, ang bumungad sa kanya ay mga nagagandahang mga bulaklak. Napasinghap siya sa gulat. Kailanman, hindi siya nakakita ng ganong hardin. Gusto mo? Malumanay na tanong ni Dean. Sobrang ganda. Ngumiti si Dean. Sabi mo kasi huwag kong araw-arawin ang pagbibigay ng bulaklak kasi nagmumukha kang santo. Pinalakihan niya ito ng mata. Baka sabihin mo, hindi ko na-appreciate yung pagbibigay mo ng bulaklak. I do really love it. Kaso, nagmumukha ng flower shop apartment yung lugar ko dahil sa mga binibigay mo. Tsaka nalalanta rin naman, sayang lang. Kaya nga gusto ko ipakita sa ito. At least kapag gusto mo ng bulaklak, sabihin mo lang. At dadaling kita dito. Sa totoo lang, araw-araw siyang nahuhulog kay Dean. Araw-araw din kasi nitong pinaparamdam na kamahal-mahal siya. Ang pagmamahal na akala niya hindi niya na mararanasan pa. Lumaki siyang salat sa pagmamahal. Pero nang dumating si Dean, at sa maikling panahon, pinupunan nito ang pagmamahal na hinahanap niya. Thank you so much, Dean. Sobra-sobra ang ginagawa mo. Sobra. Kulang pa lahat ng ginagawa ko sa'yo. You deserve everything. Sa pag-ihip ng hangin at sa magandang ngiti sa labi ni Dean, hindi mapigilan ni Rhea na mapangiti. Tumingkayad siya at ginawaran ng halik sa pisngi ang lalaki. Konti na lang at hulog na ako sa'yo. Aniya sa hakinindatan nito. Ano? Ulitin mo, baby, please.
Malapit na ako mahulog sa'yo kaya galingan mo pa yung panliligaw mo. Biro niya pa at mas lalong nanigas si Dean. Ano na ba nangyayari sa inyo? Pang-uusisa ni Bless. Crush ko pa naman si Vice Mayor. Si Rhea ang gusto, no? Hinatid niya si Rhea before. Nakapag-make move na yan. Doon siguro yan na in love. Naliligaw pa rin naman siya eh. Kunwari kaswal niya sagot. Pero sa loob-loob niya kinakabahan siya tuwing iniisip si Dean. Good. Sabihin mo sahan kapag may ginawa sa'yo ah. Ani Beatrice na sumisimsim ng mango smoothie. Ito ang huling sama-sama nila ngayong buwan dahil magbabakasyon ng mga kaibigan niya sa iba't ibang lupalop ng mundo. Siya lang ito may iwan sa lungsod nila. Hindi naman actually sobrang bait niya. Always make sure na I'm comfortable sa lahat ng bagay. Kulang na lang maging poon ako araw-araw sa pagbibigyan niya ng bulaklak. Nako, ayusin niya lang dahil kapag sinaktan ka niya, I'll make sure magsisisi siya. Araw-araw ako magwawala sa munisipyo, no? Ani Beatrice sa seryosong muka. Napatawa si Rhea. Napaka-overprotective ng mga kaibigan niya sa kanya. Kalma, di ko pa naman sinasagot. Tama, pahirapan mo muna. Ani Blue. Oy, ang harsh nyo kay Vice ha. Saka isa lang nag-ex niyan no? Hindi yan kagaya na ibang kabarkada nila Kuya Blake na akala mo nagpapalit lang ng underwear kung magpalit ng babae. Pagkwento ni Bless. Ex? Tanong ni Rhea at napatingin lahat sa kanya. What? Nagtatanong lang ako. Mapang-asar na ngumisi si Bless. Curious ka na? Mahal mo na ba? Nagtatanong lang? Well, wala namang masama kung aaminin mo na may feelings ka na sa kanya. Hey, you two, wag niyo siyang i-pressure. Sabi ni Beatrice sa dalawa nilang kaibigan. Sus, anyway, nagkaroon daw yan ng girlfriend ng college. Supposedly, pakakasalan niya dapat after college. But si girl, pinili niya i-pursue yung career niya. At hinayaan daw si Vice Mayor na hindi na lang sila magkausap. Then, naghiwalay dahil LDR. Sino yung girl? Sa pagkakaalam ko, anak yun ng kabilang partido na natalo ng nakaraang eleksyon. Anak nung may maraming building si Mr. Tan. Pagpapatuloy ni Beatrice. Nag-propose daw si Vice Mayor doon. May pa-flowers daw na garden. Napakorap siya sa narinig. Nakaramdam siya ng kirot sa dibdib. Pero pilit niya yung winawaglit. Ayaw niya magpa-apekto pero hindi niya mapigilan. Mahal na mahal daw yan ni Vice Mayor. Ilang beses daw sinundan abroad para pauwiin pero mas pinili daw ni girl yung pagiging modelo niya. Pero hindi naman siya sumikat. Pagkukwento ni Bless. Chismosa mo talaga. Buti na lang talaga ako. Hindi chinichismis. Natawa sila sa hirit ni Blue pero hindi niya magawang maging masaya. Ipinilig niya na lang ang ulo at pilit na ngumiti. Napabuntong hininga si Beatrice kaya nilingon niya si Rhea. Past na yon. Do not let your decision be affected by those mere stories. Isa pa, pinakita naman sa'yo ni Dee na gusto ka niya, right? Yeah. Medyo paos niyang sagot. Tumikim si Blue. Diba birthday niya bukas? Tiningnan niya si Blue at nagkibit balikat. Yeah, may family dinner daw sila today. And bukas, yayayain niya daw yung mga friends niya at tayo para mag-party. Yun naman pala eh. May gift ka na sa kanya? Tanong ni Beatrice habang nakatitig sa kanya. Wala pa sa wala akong maisip. Sa totoo lang, wala siyang maisip na marigalo dito kundi ang matamis niyang oo. Pero sa narinig niya ngayon, natatakot siya. Paano kung infatuation lang ang nararamdaman ni Dean sa kanya at mawala agad, tapos siya hulog na hulog? Ano? Saan siya pupulutin? Ready ka na ba? Nakangiting tanong ni Dean kay Rhea. Iminwestra ni Dean ang braso. Napatitig siya doon sa katumango. Kinawit niya ang kamay sa bisig nito. Simula kanina ay lutang siya. At di mapakali. Dahil sa kwento ni Bless, nagsisituloy siyang nakinig siya. Nakarating sila sa mansyon ng pamilya ni Dean at pakiramdam niya nanliliit siya sa sarili.
Kung ikukumpara ang tinutuluyan niya sa bahay nito, baka kasing laki lang ng banyo nila. Are you okay? Biglang tanong ni Dean na nagpahinto kay Rhea sa paglalakad. Inangat niya ang tingin niya sa binatang nakayoko ng konti para titigan siya at pagmasdan. Ayos naman ako. Are you sure? May nagawa ba ako hindi mo gusto? Wala naman. Sigurado ka ba? Ayoko may tampo ka sa akin. Wala, promise. Pasok na tayo, nakakahiyang paghintay ng pamilya mo. Pumasok sila sa loob ng mansyon. Sinalubong sila ng iilang mga kasambahay. Napakapit siya sa bisig ni Dean. Hindi niya alam kung anong gagawin, ngingiti ba o kung ano. Ang mansyon na nagsusumigaw ng karangyaan, na nagpapatunay na kung gaano kalaki ang agwat ng estado nila sa buhay. Napabuntong hininga siya. Iginiya sila ng kasambahay sa dining area. Na makalapit sila sa dining table, lahat ng mata ay nasa kanila. Huminto sila sa harap ng babae. Nakatitig ito sa kanya. Ma, Tawag ni Dean sa kayumuko upang gawaran ng halikang ina. Good evening po. Aniya sa kangumiti. ma, this is Ryan. Nililigawan ko. Oh, gulat na o sa langginang. Akala ko girlfriend mo na. Nililigawan mo pa pala. Marunong ka bang manligaw? Ma, Saway ni Dean. May tumikim. Ang amayata ni Dean iyon. Good evening po. Ani Rhea sa kangumiti sa ama ni Dean. hindi ka ba tinakot ng anak ko, iha? Pagbibiro pa ng ama ng lalaki. Hindi po, kusa po akong sumama sa kanya. Napahalakhak ang matanda. Akala ko pinilit ka niya eh. Abay, di pa naman yan tumitigil kapag di nakukuha ang gusto. O siya, maupo kayo. Iginiya siya ni Dean sa isang silya. Pinagkila siya nito ng bangko at tumabi rin ito sa kanya. Nakita niya ang lalaking kapatid yata ni Dean na nakatitig sa kanya. Sinubukan niyang umiti. Hindi niya alam kung ngiti ba yon o ngiwi. Iha? Tawag ng ina ni Dean kay Rhea. Nagangat siya ng tingin at nakita ang ginang na nakangiti sa kanya. Welcome to the family, iha. Nakarating sila sa labas ng apartment. Na-enjoy niya ang family dinner kasama ang pamilya ni Dean. Mabait ang pamilya nito sa kanya at ipinaramdam na kasama siya sa pamilya nila. Noong una akala niya tatarayan siya ng mga ito, gaya ng mga soap operas na napapanood niya. Nag-enjoy ka ba? Sobra. Akala ko talaga aayaw sila sa akin. Like gaya ng mga drama sa television. Napahalakak si Dean sa kanya. Kapag narinig yun ni mama, tatawanan ka nun. Sumimangot siya. Pero di nga. What's the catch? Namumungay ang mga mata ni Dean na napatitig sa kanya. Don't overthink, baby. Gusto ka nila, mama. Matagal na hatang kinukwento sa kanila. Isa pa nag-promise ako kay mama noon na ang unang babaeng papakilala ko sa kanya ay ang babaeng pakakasalan ko. Oh, Dean. Puno ng emosyon na sambit ni Rhea. Umiling si Dean. Hindi kita minamadali. I want you to take your time. Ayaw kong pilitin ka na sagutin ako dahil ang pinakilala kita sa family ko. Pinakilala kita dahil mahal kita. At alam ko mamahalin ka din nila. Thank you so much. Kailanman di ko naranasan magkaroon ng family. Pero dahil sa pamilya mo, naranasan ko kahit saglit lang. Pakiramdam ko may mga magulang na rin ako at kapatid. Hinawi ni Dean ang buhok na tumatakip sa mukha ni Rhea. Hinalikan niya ang noo nito. Ang pamilya ko, pamilya mo na rin. Kaya don't think that they are just temporary people. Magiging bahagi sila ng buhay mo. Kahit di kita sasagutin? Well, kahit di mo ako sasagutin basta papakasalan lang kita. Kahit naman di mo ako sagutin, nagustuhan ka nila dahil mabait ka, maganda at matalino. They like you for who you are. Salamat din for making me experience things. Yung mundo kong black and white, binigyan mo ng kulay. Ako dapat magpasalamat. Salamat at binigyan mo ako ng chance sa maiparamdam sa'yo na mahal kita at importante ka sa akin. Ang lakas mo talagang mambola, no? Di kita binubola.
Sus, unang babaeng pinakilala sa pamilya mo. Maniwala. Totoo yun. Ikaw lang ang babaeng pinakilala ko. Yung ex mo. Di mapigilang sumbat ni Rhea. Natahimik si Dean at maya-maya, ngumisi ito. Kaya ka ba tahimik kanina? Nagsiselos ka ba? Umiling si Rhea at inikutan ng mata ang binata. Hindi no, kapal naman ang mukha mo kung magsiselos ako. Pumuntong hininga si Dean at marahang hinawakan ang mukha niya. Kinulong nito ang mukha niya sa magkabilang palad nito. Isa lang ang naging ex-girlfriend ko. Naghiwalay kami, hindi na nag-work. At never ko siyang pinakilala sa mga magulang ko. Ikaw lang ang babaeng pinakilala ko sa pamilya ko. Ikaw lang ang una't huli. Baka tandaan mo yan. At kung ano man ang kwentong narinig mo, hindi yun totoo. Hindi ako nag-propose sa kanya. Hindi ko siya sinundan sa abroad. It was just a coincidence. Yung flower garden. Natawa si Dean. Kay mama yun, di sa akin yun. Remember sinabi ko sa'yo, may papakilala dapat ako sa'yo nun. Si mama yun kaso nagkaroon ng aberya sa negosyo. Kaya nag-cancel si mama last minute. Bumitaw si Dean sa pagkakahawak at may kinuha sa bulsa nito. Isang mahabang kahita. Binuksan niyo ni Dean at tumambad sa kanyang isang white gold necklace na may diamond pendant. Ito ang regalo ko sa'yo. Pero hindi ko birthday. Dapat ako may regalo sa'yo kasi birthday mo bukas, pero wala akong maisip na ibigay sa'yo. Kaya naisipan ko regalo ay Ano? yung oo ko. At gusto kong sabihin na sinasagot na kita. Hinalikan ni Dean ang mariin ang kanyang noo. Sa kabahagyang humiwalay. Thank you for saying yes. Mahal na mahal kita, Rhea. I love you too, Dean. Sabi nga nila, ang kasunod ng kasiyahan ay lungkot. Matapos ang masayang gabi, napalitan ng puot at pait. Nagbalik ang kasintahan ni Dean. At ang kinaiinis ni Rhea, nagpa-interview pa ito sa isang estasyon, indicating na nakikipagbalikan sa kanya si Dean at inaaya siya nito ng kasal. Ang nakakainis pa, ni walang explanation si Dean dito at hindi rin ito nag-text sa kanya. Mabuti na lang at di natuloy ang mga kaibigan niya sa pagbabakasyon dahil sa balitang yon. Dumiretso agad siya sa bahay nila Beatrice. Umiiyak siya at inaalo ng mga kaibigan. Isang buong araw, wala siyang narinig mula kay Dean kaya pinatay niya ang cellphone. Huwag ka na umiyak, Rhea. Ani Blue na nag-aalala sa kanya. Kasi naman sinagot ko siya kagabi. At ngayon ni Honey Ho, wala akong narinig sa kanya. Gigil niyang saad. Nag-ghost ka na. Ani Bless. Bless naman eh. Saway ni Beatrice. What? I'm just saying. Pero hindi ko rin sinasabi mag-iiyak ka dyan, Rhea. Unang boyfriend mo to kaya ipaglaban mo. Maghintay muna kayo sa explanation ni Dean. Baka may nangyari lang. Napabuntong hininga si Beatrice. Pwede naman sana mag-text tumawag man lang. Hindi yung pinag-overthink si Rhea. Let's just hope for the better. Sana, walang kalokohang gagawin. Yung walang yung vice mayor na yan. How dare him make you cry? Ani Blue na kulang na lang ay manapak na sa inis. Oh crap! Biglang sambit ni Bless habang hawak ang phone. Ano yan? May banta sa boses ni Beatrice. Rhea! Ano nga yan? Pinakita ni Bless ang cellphone niya at doon ay ang litrato ni Dean at ng ex nito. Nakahawak pa si Dean sa braso nito pero hindi makikita ang muka ng lalaki. Habang ang ex-girlfriend nito ay nakangiti kay Dean. No. Hindi tayo magbumukmuk dito. Let's go bar hopping? Never in her life. Naisip niyang papasok siya ng bar para makalimot. Kasama niya ang mga kaibigan niya. Suportado siya ng mga ito. Inayusan at binihisan siya ng mga ito. Iniwan niya ang cellphone dahil wala naman siya mapapala. Dumating sila sa the island. Suot niya ang hapit na hapit sa katawan niyang kulay itim na dress, exposing her curves. Ano, handa na ba kayo? Ani Beatrice. Natawa siya. Corina Sanchez ka girl? Baliw.
Anyway, basta wag na wag kayong sasama sa kahit kanino, okay? Oo na. No hooking up. Iinom lang, hindi lalandi. Kapag hindi na kaya, wag nang pilitin. Opo, inay. Ani Bless. At tumawa. At yun nga ang umpisa ng kanilang gabi. Saglit niya nakalimutan ang problema niya kay Dean. Hinayaan na muna niya ang sarili na magsaya. Alak doon, alak dito. Tawa lang sila ng tawa. At sa bawat indayog ng musika, napapasayaw silang apat, swaying and grinding their bodies. Inom pa! Sigaw ni Bless sabay taas ng shot glass na hawak. Tinaas niya rin ang hawak niyang shot glass at tinunggayon. Gumuhit ang pait sa kanyang lalamunan, pero mas mapait pa rin ang nararamdaman niya. Hindi niya mabilang kung ilang baso na ng alak ang nainom niya. Sa tuwing lalagyan ni Bless ang baso niya, iniinom niya agad. Kung dati ay nililimit siya ng mga kaibigan dahil mahina siya sa alak, ngayon hindi na siya pinipigilan ng mga ito. Nagpaalam si Reyes sa mga kaibigan na iihi muna. Isang braso ang pumulupot sa bewang niya. Hindi niya yun nilingon, bagkus ay pilit niyang tinatanggal ang pagkakahawak nito. Ano ba? Bitaw! Huwag mo ako sagarin, Rhean. Inangat niya ang namumungay niyang mata at nakitang si Dean ang nakahawak sa kanya. Ang mga mata nito'y nangingitim sa galit. Nakatiimbagang ito. Mataman siyang tiningnan. Isang araw lang ako nawala. Nabalitaan ko na lang na ang girlfriend ko. Inaakit ang kalalakihan dito sa bar. You shut up. Wala kang karapatang manumbat. Isang araw pa lang pero ginagago mo na ako. May fiancé ka na pala. Kakasagot ko lang sa'yo, di ba kagabi? Kaya binabawi ko na. Fiancé? Kung may magiging fiancé ako, ikaw yan. I was out of the country. Mas paniniwalaan mo pa ang ibang tao kaysa sa akin na boyfriend mo? Nagdidilim ang paningin ni Rhea. Sa inis niya, sinapak niya ang mukha ng lalaki at nagtatakbo palabas ng bar. Pero bago pa man siya makapara ng taxi, may mainit na bisig na yumapos sa kanya. Bago pa siya makagalaw, kinarga siya nito na parang sako. Kahit anong pagpupumiglas niya, hindi siya makawala. Ang sumunod na nangyari, nakarating sila sa The Bonds. Hila-hila siya ni Dean. Hindi na siya umiimik pa dahil parang sasabog na si Dean sa galit. Huminto si Dean at bumitaw sa pagkakahawak sa palapulsuhan niya. Tinanggal nito ang suot niyang coat, pinatong sa balikat ng babae. Sa kamarahan siyang hinila hanggang makarating sila sa isang grupo. Aliyah! Mariing tawag ni Dean. Dean? Mahinhin na tawag nito. Di ba sinabi ko na sa'yo, tigilan mo na ako? Please stop spreading false information. Tigilan mo na ako. Hindi kita pakakasalan at kailanman hindi yan pumasok sa isip ko. Muntik na akong hiwalayin ng girlfriend ko sa kung ano nung pinagsasabi mo. Humarap si Dean kay Rhea. Ngayon naniniwala ka na ba ikaw lang ang babae ko? O gusto mong pakasalan kita bukas agad-agad? Hindi siya makahuman sa sinabi ni Dean. Ang tanging alam lang niya ay sasabog na ang puso niya sa kaba. May kinuha si Dean sa bulsa nito. Isang kahita. Binuksan niyo ni Dean at tumambad kay Rhea ang napakagandang singsing. Pakasalan mo ako. Itali mo na ako sa'yo. Sa'yo na ako at akin ka lang. Tila may sariling utak ang kamay niya. Tumingkayad siya at hinila si Dean at siniil niya ng halikang labi ng lalaki. Isang halik na punong-puno ng pagmamahal. Pakakasalan kita. Baby, Tawag ni Dean sa kanya. natulala ka naman dyan. Ngumiti si Rhea. Masaya lang ako. At di ako makapaniwala na may sariling pamilya na tayo. Meron na tayong Rex. Si Rex, ang 1 taong gulang nilang anak. 2 taon ang makalipas pala na mangyari yon. Napahiya si Aliyah sa buong lungsod kaya umalis ito agad. At samantalang siya, kinasal siya kay Dean. Nakapagtapos siya ng pag-aaral, kahit na nabuntis siya ng huling taon sa koleyo. Madadagdagan pa yan. Maswerte ko dahil ikaw ang misis ko. Nang bola pa ay gusto mo lang namang umisa. Natatawang saad ni Rhea at niyakap ng mahigpit ang asawa niya. Hindi niya akalain na magmamahal siya ng sobra. Sa loob ng 2 taong pagsasama nila ni Dean,
At may mga hindi pagkakaunawaan. Pero parati nila yung naaayos. Dean love her so much na parang siya ang reyna. Kahit ang pamilya nito, mahal na mahal siya. Kung anong kulang noon sa pagkatao niya, talagang pinunan yun ni Dean. Natutulog naman si Rex. Marahang natawa si Rhea. Sige lang, lubos-lubosin mo na. Dahil sa susunod na taon, magiging 2 na ang anak mo. Ano? Bingi ka na, love. Ryan, Estrella Martinez. Ulitin mo ang sinabi mo. Mukhang tutuparin mo yata ang sinasabi mong isang basketball team na mga anak ang gusto mo. Congrats, Mr. Vice Mayor. Tatay ka na ulit. Isa na lamang normal na mamamayan si Dean Martinez sa lungsod nila. Maraming naghihikayat na tumakbo'y tumuli. Pero umayaw na ito sa politika. Ang nais nito ngayon ay habang buhay na paglingkuran ang asawa niyang si Rhea. I love you so much, Rhea. Maluhaluhang sambit ni Dean sa kahinalikan ng asawa ng Mariin. At wala nang mahihiling pa si Rhea, kundi habang buhay na kasiyahan. At dyan nagtatapos ang ating kwento ngayong araw. Maraming salamat po sa inyong pagtutok at pagsubaybay. Hanggang sa muli po, paalam!